A warm and marvelous afternoon, grade 9! Malugod ko kayong tinatanggap sa ating klase sa Araling Panlipunan. Ang tatalakayin natin para sa araw na ito ay ating babalikan ang mga paksang inyong itinalakay tungkol sa mga sektor ng ekonomiya at mga patakarang pang-ekonomiya nito. Layunin ng ating aralin ngayon na mag-review upang matulungan kayong balikan, linawin at higit pang maunawaan ang mga mahahalagang konsepto kaugnay sa pambansang kaunlaran, mga sektor ng agrikultura, industriya, paglilingkod, impormal na sektor at kalakalang panlabas. Kaya naman, kung handa na kayong mag-review, ay maaari na tayong magsimula. Bago natin simulan ang ating review, inaanyayahan ko muna ang lahat para sa isang panimulang panalangin. Hingin natin ang gabay ng ating Panginoon para sa ating klase ngayon. Kaya naman, ilagay ang inyong sarili sa maayos na ayos at ihanda ang inyong puso at isipan para sa isang makabuluhang panalangin. Sabay-sabay, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panimulang panalangin. Iyuko natin ang ating mga ulo at damhin ang presensya ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong maipagpatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabagong dulot ng pandemya. Gabayan niyo po ang bawat isa sa amin upang malinang ang aming isipan at maunawaan ang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan mo din po ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin sa kabila ng mga pagsubok sa araw-araw. Ito po ang aming dalangin sa araw na ito. Sa iyo ang kaluwalhatian at papuri, Ama naming Diyos. Sa ngalan ng iyong anak na tagapagligtas. Amen. Maraming salamat, naway gabayan tayo sa ating pag-aaral ngayong araw at naway maging makabuluhan ang bawat kaalamang ating muling babalikan. At ngayon, hayaan niyo muna kaming magpakilala. Ako nga pala si Binibining Rabanas at kasama ko ngayon si Ginoong Obeso at si Ginoong Espinosa. At kami ang inyong magiging guro at magiging gabay sa pagtatalakay ng ating review para sa klase na ito. Ngayon, tutulungan namin kayong balikan ang mga mahahalagang aralin sa paraang mas malinaw, organisado at mas madaling maunawaan. Nais naming maging kapaki-pakinabang ang review na ito para sa inyong paghahanda sa inyong magaganap na 4th periodical exam. Kaya, hinihiling namin ang inyong buong pakikiisa kahit ito ay asynchronous lamang. Isipin niyo na para rin tayong magkakasama sa iisang classroom. Kaya naman, makinig ng mabuti, sumagot sa mga tanong at kung kinakailangan ay i-post ang video upang mas maging makabuluhan ang ating review. Muli, magandang araw sa inyong lahat at sana ay sabay-sabay tayong matuto sa review session na ito. Bago tayo magpatuloy, pakisagutan muna ang attendance form bilang tanda ng inyong presensya sa araling ito. Makikita ninyo sa screen ang QR code at ang attendance link. At kung may ibang device kayo na ginagamit na maaaring mag-scan, ay iscan nyo lamang ang QR code. At kung wala naman, ay i-click nyo lamang ang link na aking ipinaskill sa Google Classroom upang maitala ang inyong attendance. Siguraduhin tama ang impormasyong inyong ilalagay upang maayos na ma-record ang inyong pagdalaw. Kung tapos na kayo sa attendance, ay maaari nyo bang i-comment sa ating stream ang attendance
present. Kung tapos na, ay maaari na tayong magtuloy sa susunod na bahagi. Pero bago tayo mag-umpisa sa mismong review, mahalagang tandaan muna natin ang ilang mga panuntunan upang mas maging maayos ang daloy ng ating review ngayong araw. Una, ugaliing regular na i-check ang mga anunsyo upang hindi maiwan sa mga paalala at ganun din sa mga submission. Ikalawa, panoorin ang video at huwag mag-skip sapagkat ang bawat bahagi ng review lesson na ito ay magkakaugnay at makakatulong din para mas malaki ang makuha ninyong marka sa inyong 4th periodical exam. Kaya naman, ipasa at sundin din ang itinakdang deadline ng mga gawain. Kinakailangan ang pagiging responsable sa inyong pagsumiti at pagsagot dahil bahagi rin ito ng inyong pagiging isang disiplinadong mag-aaral. At panghuli, magtanong kung mayroon kayong mga hindi naiintindihan at huwag mahiyang magtanong sapagkat ang paglilinaw ay mahalagang bahagi ng inyong pagkatuto. Kaya habang nanonood kayo ng video na ito, nais kong maging aktibo kayo sa pagsagot at pakikiisa sa stream. Kaya mag-comment kayo at maki-engage. Handa na ba kayo? Kung oo, ay dumako na tayo sa ating review. Kaya, arats na! Para sa unang bahagi ng ating review ay magsisimula tayo sa isang masaya ngunit mapanuring gawain na pinamagatang Trade Wars, Ikaw ang Philippines. Sa activity na ito, iisipin ninyo na kayo ang kumakatawan sa bansang Pilipinas. At sa bawat sitwasyong ipapakita, kailangan kayong magpasya kung ano ang mas makabubuti para sa ating bansa. Dito ninyo maipapakita hindi lamang ang inyong kaalaman, kundi pati ang inyong kakayahang mag-isip ng kritikal at maging mapanuri sa mga isyong pang-ekonomiya. Huwag kayong mag-alala kung hindi agad sigurado sa sagot. Ang mahalaga ay subukan ninyong pag-isipan ang bawat sitwasyon at sagutin ito batay sa inyong sariling pag-unawa. Kaya bago tayo magsimula ay atin munang pakinggan ang magiging panuto ng ating gawain. Narito ang panuto para sa ating gawain. Una, basahin at unawain ang bawat sitwasyon. Huwag madaliin ang pagsagot ng hindi inuunawa ang ipinapakita ng tanong. Ikalawa, isipin na ikaw ang Pilipinas. Ibig sabihin, ang pipiliin mong sagot ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kapakanan ng bansa. Ikatlo, pumili lamang ng A or B at pang-apat, magbigay ng maikling paliwanag kung bakit iyon ang inyong napili. Bagamat nakasaad na 5 minuto lamang, dahil tayo ay nasa asynchronous na setup, ay maaari ninyong i-post ang video sa bawat slide upang magkaroon kayo ng sapat na oras na mag-isip at sumagot. Kung meron na kayong mga sagot, ay maaari nyo na itong ilagay sa ating comment sa stream or sa Google Classroom upang akin itong mabasa at upang mabigyan ko rin kayo ng kaukulang puntos sa inyong magiging sagot. Kung ready na kayo, ay atin munang itong simulan. Narito ang unang sitwasyon. Kulang ang supply ng sibuyas at tumaas ang presyo. Ano ang mas makabubuti para sa bansa? A. Mag-angkat mula sa ibang bansa, o B. Hintayin ang lokal na produksyon. Ano kaya? A or B? Pag-isipan ito ng mabuti. Kapag kulang ang supply, tumataas ang presyo at naaapektuhan ang mga mamimili. Ngunit, kapag nag-angkat naman mula sa ibang bansa, maaaring bumaba ang presyo, ngunit maaaring maapektuhan ang mga lokal na magsasaka.
So ano nga ba ang mas dapat unahin? Agarang pangangailangan ng mamamayan o pagsuporta sa lokal na produksyon? Ano kaya? Ano man ang iyong sagot, mahalagang tandaan na ang bawat pasyang pang-ekonomiya ay may epekto sa iba't ibang sektor ng lipunan. Kaya hindi lamang basta pagpili ang mahalaga, kundi ang pag-unawan sa mas malawak na epekto nito. Para naman sa ikalawang sitwasyon, maraming lokal na mangga ang nasasayang. Ano ang dapat gawin? A. I-export sa ibang bansa o B. Ibenta sa loob ng bansa. Sa sitwasyong ito, iniisip natin kung paano mas mapapakinabangan ang produktong lokal. Kapag in-export, maaaring kumita ang bansa at maiwasan ang pag-aaksaya. Pero kapag ibinenta naman sa loob ng bansa, maaaring mas maraming Pilipino ang makinabang dito. So ano ang iyong pipiliin? A or B? Ikatlong sitwasyon, mas mura ang imported na damit. Ano ang pipiliin? A. Pumili ng imported or B. Suportahan ang lokal. Sa sitwasyong ito, madalas nangyayari ito sa totoong buhay. Maraming mamimili ang naaakit sa mas murang produkto, ngunit mayroon din itong epekto sa lokal na industriya at sa kabuhayan ng mga Pilipinong gumagawa ng mga lokal na produkto, lalong-lalo na sa mga damit. Kaya mas mahalaga ba ang murang presyo o mas mahalaga ang pagsuporta sa lokal na hanapbuhay? Ano kaya ang inyong pipiliin kung kayo ang Pilipinas? A or B? Ikaapat na sitwasyon, may makabagong teknolohiya sa ibang bansa. Ano ang mas makabubuti? A. Mag-angkat ng teknolohiya o letter B. Bumuo ng sariling teknolohiya. So ano nga ba ang mas mainam? Ang agarang solusyon o ang pangmatagalang pag-unlad? At paano nga ba nakakatulong ang teknolohiya sa kaunlaran ng isang bansa? Ano kaya? So kung kayo ang Pilipinas, kayo ba ay A or kayo ay B? Para naman sa ikalimang sitwasyon, nawawala ng trabaho dahil sa imported goods. So ano ang dapat gawin? A. Bawasan ang pag-aangkat or letter B. Ipagpatuloy ang pag-aangkat. Ang sitwasyong ito ay isang seryosong usapin dahil direktang naaapektuhan ang hanapbuhay ng mga manggagawang Pilipino. So kapag humina ang lokal na produksyon dahil sa pagpasok ng mas maraming imported goods, maaaring mawala ng trabaho ang maraming mamamayan. So ano ang mas dapat bigyang pansin? Mas murang produkto o seguridad sa trabaho? A or B? Ano kaya? At para naman sa ating huling sitwasyon, mataas ang demand sa saging sa ibang bansa. So ano ang pipiliin mo? A. I-export ang produkto o B. Panatilihin sa lokal? Okay, ating balikan, no? So kapag tumaas ang demand sa ibang bansa, maaaring tumaas din ang kita mula sa export. Ngunit, dapat din nating isaalang-alang kung sapat ba ang supply para sa lokal na pangangailangan. So, ano ang maaaring maging epekto ng export sa kabuhayan ng mga magsasaka? O ano kaya ang mas mahalaga? Ang mas malaking kita mula sa export o sapat na supply para sa lokal? A or B?
Napakahusay grade 9. Kung nasagutan nyo ang lahat ng sitwasyon, malaking bagay na iyon. Ibig sabihin, nagsisimula na kayong mas maging mapanuri at mas maging maingat sa pagtingin sa mga usaping pang-ekonomiya ng ating bansa. Kung may ilang mga tanong na medyo nahihirapan ay ayos lamang iyon. Ang mahalaga ay sinubukan nyo pa rin mag-isip ng mga desisyon. At tandaan na ang review ay hindi lamang para makita kung ano yung alam niyo na, kundi para din mas mapalalim ang inyong pag-unawa. Ngayon naman ay sabay-sabay nating basahin ang mga gabay ng ating aralin para sa araw na ito. Ito ang pamantayang pangnilalaman, pamantayan sa pagganap, mga kasanayang pampagkatuto at mga layuning pampagkatuto. Sabay-sabay nating basahin ito. Simulan muna natin sa pamantayang pangnilalaman. Narito naman ang pamantayan sa pagganap. Narito naman ang mga kasanayang pampagkatuto. At narito naman ang mga layuning pampagkatuto.
Binabati ko ang ikasyam na baitang ng isang napakagandang araw sa inyo. Ako nga pala muli si Ginoong John Cedric Espinosa, ang isa sa mga guro na magsisilbing gabay para sa araw na ito. At sa yugtong ito ay tayo magkakaroon ng isang gawain. Ito ay pinamagatang Kaunlaran 101, ang bansa sa gitna ng pagbabago. At naririto ang mga panuto. At ang unang bahagi ng ating panuto, ang klase ay hahatiin sa 6 na grupo at ang mga kagrupo ninyo ay makikita ninyo sa Google Classroom. Magkakaroon sana kayo ng breakout rooms kung nasa online klase pa tayo. Sapagkat nasa online tayo o nasa pre-recorded class ay nasa sa inyo na kung paano kayo gumawa o gagawa ng inyong mga breakout rooms upang mapag-usapan ninyo o masagutan ang mga katanungan na ibibigay ko sa mga susunod na mga pahina ng presentasyong ito. Ang klase ay bibigyan ng 10 minuto upang kumalap ng impormasyon at datos mula sa mga tanong na nakalaan sa kanilang pangkat. At inaasahan ko sapagkat naririto tayo sa pre-recorded session, inaasahan ko na may isang miyembro na gagawa ng mga 5-minute video kung saan inilalahad nila ang kanilang mga kasagutan mula sa tanong. Ito'y pakikibahagi nyo na rin sa inyong mga klase ng kaalaman para sa darating na ika-4 na markahang pagsusulit. Ang Google Drive link o folder ay makikita sa video na ito kung saan nasa Google Classroom ipopost kung saan nyo isasubmit ang inyong mga video na naglalahad ng mga kasagutan. At naririto nga ang mga pangkat o ang grupo at ang paksang nakaatas para sa kanila. Para sa Group A, ito ang konsepto at palatandaan ng pambansang kaunlaran. At para naman sa Group B, ang sektor ng agrikultura. At para sa Group C, ang sektor ng industriya. At hindi naman magpapahuli ang Group D, ang sektor ng paglilingkod. At ang Group E, para sa informal na sektor. At ang panghuli, ang Group F, para sa kalakalang panlabas. Para sa Group A, naririto ang mga katanungang nais kong sagutin ninyo. Una, ano ang kahulugan ng pambansang kaunlaran? Pangalawa, ano-ano ang mga palatandaan o ang mga sukatan ng kaunlaran? Pangatlo, paano nasusukat ang kaunlaran sa konteksto ng lipunan at ekonomiya? At pang-apat, ano ang pagkakaiba ng paglago ng ekonomiya at tunay na kaunlaran? At dumako naman tayo para sa ikalawang pangkat o ang Group B, ang sektor ng agrikultura. Naririto ang inyong mga katanungan. Una, ano ang pangunahing layunin at gampanin ng sektor ng agrikultura sa pambansang kaunlaran? Pangalawa, paano nakakatulong ang agrikultura sa kabuhayan ng mga mamamayan at seguridad ng pagkain? Pangatlo, ano ang kasalukuyang hamon na kinakaharap ng sektor ng agrikultura? At ang pang-apat, ano kaya ang mga solusyon o pulisiya ang maaring makatulong sa pag-unlad ng sektor ng agrikultura? At para naman sa Group C, ito ang sektor ng industriya at naririto ang inyong mga katanungan. Ang una, ano ang papel ng sektor ng industriya sa pag-unlad ng bansa? Pangalawa, ano ang industriya ang may malaking kontribusyon sa pag-unlad ng ekonomiya? Pangatlo, ano ang mga hamon ng industriya sa lokal at pandaigdigang merkado? At ang pang-apat, ano ang mga hakbang ang makapagpapalago o makapagpapalakas sa industriya at nakakapaglikha ng trabaho? At para naman sa Group D, ang sektor ng paglilingkod. At naririto ang inyong mga katanungan. Una, ano ang ibig sabihin ng sektor ng paglilingkod? At ano ang mga halimbawa nito? Pangalawa, paano nakakatulong ang sektor ng paglilingkod sa kalidad ng buhay at ang ekonomiya? Pangatlo, ano-ano ang mga hamon na kinakaharap ng sektor ng paglilingkod? Pang-apat, ano-ano ang mga inisyatiba na nakapagpapabuti o napagpapalakas sa serbisyo at accessibility nito para sa mamamayan? At para naman sa Group E, narito ang informal na sektor. Ang unang katanungan na para sa inyo, ano ang bumubuo sa informal na sektor at bakit ito mahalaga? Pangalawa, paano nakakaapekto ang informal na sektor sa kabuhayan at sa pambansang ekonomiya? Pangatlo, ano ang mga problema at
panganib na kinakaharap ng manggagawa na sa informal na sektor. Pang-apat, paano maaaring maisama at maiprotektahan ang informal na sektor sa mga polisiya at kaunlaran. At ngayon nga, dadako naman tayo para sa Group F at naririto ang kalakang panlabas at naririto rin ang inyong mga katanungan. Ang unang tanong, ano kaya ang ibig sabihin ng kalakalang panlabas at bakit ito mahalaga sa kaunlaran? Ang pangalawa, paano nakakaapekto ang import at ang export sa ekonomiya ng bansa? Pangatlo, ano ang hamon na kinakaharap ng kalakalang panlabas? At ang panghuling katanungan, ano ang mga estratehiya ang nagpapalakas ng kalakalang panlabas at nakakapagpapabuti ng kompetisyon? Magandang hapon mga mag-aaral sa ikasyam na baitang. Ikinagagalak kong makita kayong muli. Ako nga pala si Ginoong Javier P. Obeso o maaari niyo kong tawaging Teacher J. At ako ang magiging isa sa mga guro ninyo para sa araw na ito. Ngayon, upang mas mapalalim pa natin ang inyong mga kaalaman para sa ating paghahanda sa inyong ika-4 na markahang pagsusulit, ay magkakaroon tayo ng isang panibago at interaktibong aktibidad na magbibigay sa atin ng masaya, talakayan, ngunit puno ng kaalaman. Handa na ba kayo? Ayan, paki-open nga ang inyong mga camera at ipakita ang heart na simbolo gamit ang inyong mga kamay kung kayo ay handa na. Ayan, nakikita ko na si Alexis ay handa na at ang iba pa. Ngayon, ibigay naman ang heart na emoji kung kayo ay hindi makapag-open ng camera. Ayan, magaling. Nakikita ko na kayo ay handang-handa na. Ngayon, pakibasa nga mga mag-aaral kung ano nga ba ang pamagat ng ating aktibidad. Ayan, very good. Ito ang basket ng kaalaman, online smart shopping. Ngayon ay babasahin natin ang ating mga mechanics sa ating aktibidad. Kaya siguraduhin makinig ng mabuti. Una, may ipapakitang iba't ibang larawan na naglalaman ng mga produkto, serbisyo at mga taong may iba't ibang trabaho. Ang bawat larawan ay may kasamang katanungan na kailangan ninyong sagutin. Pangalawa, isa-isang pipili ang bawat mag-aaral ng larawan na nais nilang ilagay sa kanilang online basket. Pangatlo, bago makuha ang larawan, kailangan munang masagot ng tama ang katanungan na nakalakip dito. Pang-apat, kapag tama ang sagot, ang larawan ay maidaragdag sa inyong online basket at magkakaroon kayo ng puntos. At ang panghuli o panglima, siguraduhin lamang na mag-comment ng inyong mga sagot sa ating class comment sa Google Classroom. Kaya malinaw ba? Ibigay ang kahit anong emoji kung malinaw ang ating mga mechanics o ating mga panuto. Ayan, mahusay! Paalala lamang na ang aktibidad na ito ay naglalaman ng iba't ibang uri ng katanungan. Mangyari kayo ay sasagot sa isang multiple choice na katanungan, isang klase ng identification or short answer questions, at ang pangatlong uri ay 2 truths and 1 lie kung saan tutukuyin ninyo kung alin sa mga pangungusap ang pahayag na nagsasabi ng lie o hindi wastong ideya. Malinaw ba? Ibigay ang kahit anong emoji nga sa ating screen kung ito ay malinaw. At kung meron kayong katanungan, maaaring mag-comment lamang sa ating chat box or mag-raise ng kanilang virtual hand. Kaya ngayon, magsimula na tayo. Uulitin ko na ang bawat larawan ay naglalaman ng mga katanungan. Kaya laging tandaan lamang na kung ang kaalaman ay produkto, ano ang pipiliin mong ilagay sa iyong basket. Ngayon, para sa ating unang round, sino ang gustong maunang sumagot? I-raise lamang ang inyong virtual hand kapag nais niyong sumagot. Okay, nakikita ko na si Oriel ay nakataas ang kanyang virtual hand. At ang kanyang napiling larawan ay ang
Ilocos Empanada. Ano nga ba ang katanungan na ibibigay sa iyo, Oriel? Okay, narito ang iyong katanungan, Oriel. Number 1. Alin ang nagpapakita ng pambansang kaunlaran? A. Mataas na bilang ng mahihirap. Letter B. Pagtaas ng kita at kalidad ng buhay. Letter C. Pagdami ng polusyon. At letter D. Kakulangan sa edukasyon. Ano ang iyong sagot? Letter B. Tama. Ang ating tamang sagot ay pagtaas ng kita at kalidad ng buhay. Kaya, mailalagay mo na ang Ilocos Empanada sa iyong basket, Oriel. Pangalawa, ang napiling larawan ni Max ay ang picture na nagpapakita ng pangingisda. At ang katanungan mo ay, alin ang kabilang sa sektor ng agrikultura? A. Pagbika ng sapatos. B. Bangko. C. Pangingisda. D. Call center. Ang iyong sagot ay letter C. Tama, mahusay, Max, dahil ang pangingisda ay tumutukoy sa gawain katulad ng dagat, ilog, lawa at palaisdaan. Layunin nitong makuha ng pagkain at kabuhayan para sa tao na galing sa ating mga yamang tubig. Okay. Pangatlo, napili ni Alexis ang larawang iPhone 17 Pro. Makukuha niya ba ito at mailagay sa kanyang basket? Tingnan natin ang katanungan. Ano ang pangunahing gawain ng sektor ng industriya? Magbigay ng serbisyo? B. Magtinda sa kalye? C. Magproseso ng hilaw na materyales? At letter D. Magtanim ng palay. Ang iyong sagot ay letter C. Tama. Ang tamang sagot ay letter C. Dahil nakatuon ito sa pagbabago ng mga hilaw na materyales o raw materials upang maging tapos o yari ng produkto. Halimbawa, katulad ng mga kahoy, ito ay ginagawang muebles o ang ginto o metal na ginagawang alahas o ibang uri ng kagamitan. At ang palay naman na ginagawang bigas. Yan lamang ay mga halimbawa ng proseso ng sektor ng industriya. Ngayon, para sa ating pang-apat na round, sino ang gustong sumagot? Pakitaas lamang ng inyong virtual hand. Ayan, nakikita ko si Janzel, nais niyang sumagot. At ang napili mong larawan ay ang paaralan ng Ateneo. Gusto mo ba mag-aral dito, Janzel? Ngunit bago yan, ibigay muna ang tamang sagot sa katanungang ito. Alin ang halimbawa ng sektor ng paglilingkod? A. Magsasaka. B. Guro. C. Mangingisda. At D. Minero. Siguraduhin na i-comment ang iyong sagot, Janzel, sa ating Google Classroom. Para sa panglimang round, nais sumagot ni Jazara at ang kanyang napiling larawan ay ang trip to Boracay. At narito ang kanyang katanungan. Ano ang informal na sektor? A. Rehistradong kumpanya. B. Malalaking negosyo. C. Hindi rehistradong hanap buhay. At letter D. Pabrika ng produkto. Ngayon, Jazara, siguraduhin ibigay rin ang iyong tamang sagot sa ating Google Classroom. Para sa ating pang-anim na round, nagtaas ng kamay si Phil Lawrence at ang kanyang napiling produkto or larawan ay ang gasolina. Naku, alam ko na alam ninyo na nagtaas na ang presyo ng ating gasolina ngayon. Kaya, siguraduhin makuha mo ito, Phil Lawrence. At narito ang iyong katanungan. Ano ang ibig sabihin ng pambansang kaunlaran? Tama, ang kanyang sagot ay pag-unlad ng ekonomiya at kalidad ng buhay ng mamamayan. Dahil
Ang pambansang kaunlaran ay tumutukoy hindi lamang sa pag-unlad ng isang bansa, kundi sa iba't ibang aspeto ng pamumuhay ng mga mamamayan. Halimbawa, edukasyon, kung saan mas maraming nakakapag-aral, kalusugan, mas nagiging maayos ang serbisyong medikal, at ang kabuhayan ng ating mga mamamayan kung saan mas marami ang nakakapagtrabaho, mas marami ang nakakapaghanap ng hanap buhay at kapaligiran, mas maayos at napapangalagaan ang ating kalikasan sa maayos na paraan. At ito ay mga aspeto o mga konsepto na napapakita ng pambansang kaunlaran. Mahusay, Phil? Ngayon, para sa ating ikapitong round, ay gustong sumagot ni Jean Hart at ang kanyang napiling larawan o produkto ay ang mais. Naku, napakamasarap ito, Jean Hart, at napakamasustansya. Sana ay makuha mo ito at mailagay sa iyong online basket. Ngayon, ang iyong katanungan ay magbigay ng isang halimbawa ng produkto mula sa agrikultura. Ano ang sagot? Of course, ang napili mong produkto ay isang halimbawa ng produkto mula sa agrikultura. Ito ay ang mais. Ngunit, mayroon pa maraming mga produkto, no? Kagaya ng bigas, kagaya ng mga isda, gulay, prutas, at iba pa. Very good, Jean Hart. Para sa ating ikawalong round, ay nakikita ko dito na gustong sumagot ni Mary Abigail. At ang kanyang napiling larawan ay isang picture image na nagpapakita ng may mga doktor. Kapag nakikita natin na ang isang larawan ay may mga doktor, ano nga ba ang nais nitong ipahiwatig? Tama, isang propesyon o trabaho na kung saan tumutulong sa mga tao na may sakit at upang magamot ang anumang sakit o disease. Ngayon, ang iyong katanungan, Mary Abigail, ay ano ang tawag sa sektor na nagbibigay ng serbisyo? Ngayon, hihintayin ko ang iyong comment or iyong sagot sa ating class comment sa Google Classroom. Kaya, ibahagi ay iyong sagot doon, Mary Abigail. Para sa ikasyam na round, ay gusto kong si Jerkim Johan naman ang sumagot sa katanungan. At ang kanyang napiling larawan ay isang larawan na may nagko-construct ng bahay o nagpapakita ng halimbawa ng serbisyo. Ngayon, ang iyong katanungan ay, ano ang ibig sabihin ng kalakalang panlabas? At ang kanyang sagot ay, pakikipagkalakalan ng bansa sa ibang bansa, import at export. Tama, Jerkim. Very good. Dahil ang kalakalang panlabas ay tumutukoy sa pakikipagpalitan ng produkto at serbisyo ng isang bansa sa ibang bansa. Ibig sabihin, ito ay ang pag-aangkat o tinatawag nating import at pagluluwas o export ng mga produkto. Ngayon, bibigyan ko kayo ng halimbawa upang mas maging malinaw sa inyo. Ang pagluluwas o ang sinasabi nating export, ito ay pagbebenta ng produkto sa ibang bansa. Halimbawa, pagbebenta ng saging ng Pilipinas sa ibang bansa. At ang pag-aangkat or import, pagbili ng produkto mula sa ibang bansa. Tayo ang bumibili sa ibang bansa. Halimbawa, pagbili ng sasakyan o gadgets mula sa ibang bansa. Malinaw ba? Ayan. Para sa ating ikasampung round, ay nakikita ko nagtataas ng kamay si Selfie Joy. At ang kanyang napiling larawan ay isang litrato na nagpapakita ng mga french fries, kwek-kwek, isaw at iba pang uri ng mga street food. At ang iyong katanungan ay magbigay ng isang halimbawa ng informal na sektor. Okay, Selfie Joy? Ang kanyang sagot ay tindero sa kalsada. Tama, no? Very good, Selfie Joy. Kagaya ng napili mong larawan, ito ay maituturing din bilang halimbawa
ng informal na sektor. Dahil ito ay tumutukoy sa mga hanap buhay, negosyo na hindi rehistrado sa pamahalaan at kadalasang walang formal na regulasyon. Ibig sabihin, ang mga taong kabilang dito ay kumikita kahit hindi sila saklaw ng opisyal na sistema ng buwis, permit o benepisyo. Kagaya ng mga kadalasang tindera ng street food na makikita natin na nasa kalsada, sila ay maaring maging halimbawa ng informal na sektor. Ano ba ang iba pang halimbawa? Tama, meron din tayo mga, kaya gaya ng banggit ko, street vendors o kahit mga tricycle drivers, online seller, mananahi o gumagawa ng produkto sa bahay. Ayan, malinaw ba kung ano ang informal na sektor? Okay, very good. Ngayon, bago tayong patuloy sa ating aktibidad, mahalagang maintindihan natin ng mabuti ang kahulugan ng SDG 8 o Decent Work and Economic Growth, kung saan ito ay tumutukoy sa pagsulong ng sapat, maayos at disenteng trabaho para sa lahat habang pinapaunlad ang ekonomiya ng ating bansa. Nakaugnay sa mga sektor na binanggit natin o tinilakay natin kanina, katulad ng agrikultura, industriya, paglilingkod, informal na sektor at kalakalang panlabas. Para sa mga mag-aaral ng ika-9 na baitang, mahalaga ito dahil nagbibigay ito ng kamalayan at kalagahan sa sipag, kasanayan at edukasyon bilang paghahanda sa inyong hinaharap na trabaho at papel sa ekonomiya. Sa ating buhay bilang mga estudyante, natutuhan natin na ang bawat sektor ay may ambag sa kaunlaran ng ating bansa. Kaya dapat nating pahalagahan ang pag-aaral upang maging produktibo, responsable at handang makibahagi sa pagpapaunlad ng ating lipunan. Okay, ngayon ay magpatuloy na tayo sa ating aktibidad. At para sa ating ikatlong uri ng katanungan, ito ay tinatawag nating 2 truths and 1 lie, kung saan dapat ninyong tukuyin kung ano ang pangungusap na hindi nagsasabi ng totoo o mahaling pahayag. Para sa ating ikalabing isang round, ay nakikita ko na si Francesca ay nakataas ang kanyang kamay. At ang kanyang napiling larawan ay ang imahe na nagpapakita ng iba't ibang uri ng bigas. Ngayon, ano nga ba ang katanungan na ibibigay sa atin? Okay, babasahin ko. Ang agrikultura ay gumagamit ng likas na yaman. B. Ang industriya ay nagpoproseso ng hilaw na materyales. C. Ang agrikultura ay nagbibigay ng serbisyo. Ano kaya ang iyong sagot, Francesca? Ayan, ang kanyang sagot ay letter C. Ang agrikultura ay nagbibigay ng serbisyo. Tama nga ba ito? Ayan, tama. Very good, Francesca. Dahil ang pahayag na ito ay nagsasabi ng maling ideya tungkol sa agrikultura. Dahil ang agrikultura ay hindi nakatuon sa serbisyo o kundi sa produksyon ng mga produkto. Halimbawa, ang pagtatanim, paghahayupan, at pangingisda. Ngayon naman ay dumako na tayo sa ating ikalabing dalawang katanungan. At ang nais sumagot nito ay si John Michael. At ang larawan na napili niya ay ang mga kuneho or rabbit. Ngayon, ano kaya ang kanyang katanungan? Ngayon, basahin na maigi. A. Ang guro ay kabilang sa sektor ng paglilingkod. B. Ang bangko ay bahagi ng sektor ng agrikultura. At C. Ang doktor ay nagbibigay ng serbisyo. Alin kaya dito ang hindi tama or ang lie? Ang kanyang sagot ay letter B. Ang bangko ay bahagi ng sektor ng agrikultura. Tama, John Michael. Dahil ang letter A, ito ay nagsasabi ng totoong pangusap o impormasyon.
dahil ang guro ay kabilang sa sektor ng paglilingkod, kagaya ng pagtuturo ng ating mga mag-aaral at pagtatrabaho sa paaralan upang magbigay ng kaalaman at upang magabayan ang ating mga kabataan. At ang letter C naman ay ito rin ay nagpapahayag ng wastong pangungusap dahil ang doktor ay nagbibigay ng serbisyo gaya na lang ng pagbigay ng tulong sa mga taong may sakit, ang paggawa ng mga gamot at kung ano pa na upang maunlad ang ating kaayusan at kalusugan. Kaya ang lie dito ay letter B at yun ang tamang sagot. Very good, John Michael. Ngayon naman, para sa ating ika-13 katanungan, ay pipili ako ng mag-aral. So, nandito ba si Darl Andrew? Okay, nandito si Darl Andrew. Ngayon, Darl Andrew, ano ba ang napili mong larawan? At ang kanyang napili ay ang larawan na nagpapakita ng mga alahas or gold. Ano kaya ang iyong katanungan? Okay, A. Ang impormal na sektor ay hindi rehistrado. B. Ang impormal na sektor ay malaking kumpanya. Ang impormal na sektor ay nagbibigay ng kabuhayan. Kaya alin ba dito sa mga pangungusap, Darl, ang lie? Ang kanyang sagot ay letter B. Ang informal na sektor ay malalaking kumpanya. Tama, very good, Darl. Bakit nga ba lie ito? Kasi ang A, ang informal na sektor ay hindi rehistrado. Tama ito dahil karamihan sa mga nasa informal na sektor ay walang permit o hindi nakarehistro sa pamahalaan. At ang letter C naman, ang informal na sektor ay nagbibigay ng kabuhayan. Which is tama. Ito dahil maraming tao ang umaasa dito para kumita at mabuhay, lalo na kung walang formal na trabaho. At ang B, sinasabi ng informal na sektor ay malalaking kumpanya, which is mali dahil ang informal na sektor ay karaniwang binubuo lamang ng maliliit at simpleng negosyo o hanap buhay, hindi malalaking kumpanya. Ano nga ba ang mga halimbawa? Kagaya ng mga street vendors o ang mga tindero at tindera na nagtitinda sa kalsada. Yun ang mga halimbawa ng informal na sektor. Okay, very good, Darl. Kaya naman ay dumako na tayo sa ating ika-14 na katanungan. Para sa ating ika-14 na round, ay nandito si Venus Jade. Nagtataas ng kanyang kamay upang sagutin ito. Kaya ano nga ba ang larawan na napili mo, Venus? Ito ay ang larawan ng mga gulay. Ayan. So, ang katanungan mo, Venus, ay ang export ay pagbebenta ng produkto sa ibang bansa. B. Ang import ay pagbili mula sa ibang bansa. At ang letter C, ang kalakalang panlabas ay nangyayari lamang sa loob ng bansa. Ngayon, ano nga ba sa mga pangusap dito ang lie, Venus? Ang iyong sagot ay letter C. Tama, very good. Ang kalakalang panlabas ay nangyayari lamang sa loob ng bansa. Ito ay ang pangungusap na hindi nagsasabi ng totoo. Bakit nga ba? Dahil ang letter A, class, ang export ay pagbebenta ng produkto sa ibang bansa. Ito ay tama dahil ang export ay ang pagluluwas ng produkto mula sa sariling bansa patungo sa ibang bansa. Halimbawa, kapag kayo ay nagpapadala ng mga saging na nandito sa Pilipinas upang ibenta sa ibang bansa, ito ay tinatawag na export na proseso. At para sa letter B naman, ang import ay pagbili mula sa ibang bansa. Ito ay tama din dahil ang import ay ang pag-aangkat ng produkto mula sa ibang bansa patungo sa ating sariling bansa. Ano nga ba ang mga halimbawa nito? Halimbawa, kapag tayo ay bumibili ng iPhone galing sa ibang bansa at pinapadala dito sa Pilipinas, ito ay maituturing natin na prosesong import. Ngayon naman, para sa letter C, ang kalakalang panlabas ay nangyayari lamang sa loob ng bansa. Mali, dahil ang kalakalan ay nangyayari sa pagitan ng mga bansa sa ating daigdig. At
napagpapalitan dito ang ibang bansa ng iba't ibang produkto, goods, or ano pa na mga domestic trades. Malinaw ba? Okay, very good, Venice. Nakuha mo ang tamang sagot. Ngayon naman ay para sa ating ika-15 round. Para sa ating ika-15 round ay gustong sumagot ni Lance. At ang kanyang napiling larawan ay isang litrato na nagpapakita ng passport at airplane. Parang gusto niya nang mag-travel, no? Saan kaya ito, Lance? Ngunit bago mo makuha ang iyong passport, ay kailangan mo munang ibigay ang tamang sagot para sa katanungang ito. Letter A. Ang pambansang kaunlaran ay may kinalaman sa kalidad ng buhay. Letter B. Ang edukasyon ay bahagi ng kaunlaran. At letter C. Ang kaunlaran ay walang epekto sa mamamayan. Ngayon, ano nga ba ang iyong sagot, Lance? Ano nga ba ang pangungusap na nagsasabi na lie? Letter C ang iyong sagot. Ang kaunlaran ay walang epekto sa mamamayan. Of course, tama. Very good, Lance. Ngayon, bakit nga ba letter C ang lie, sir? Okay, ngayon ay makinig na mabuti. Para sa letter A, ang pambansang kaunlaran ay may kinalaman sa kalidad ng buhay. Tama, dahil ang kaunlaran ng bansa ay sinusukat hindi lang sa ekonomiya, kundi sa paano nabubuhay ang ating mga mamamayan. Halimbawa, mas maraming tao ang may trabaho, mas maayos na kalusugan, at mas mataas na antas ng edukasyon, at mas mataas ang kalidad ng buhay. Kaya naman sa letter B, ang edukasyon ay bahagi ng kaunlaran. Tama, dahil ang edukasyon ay nagpapalakas ng kakayahan ng mga mamamayan na nakakatulong sa pag-unlad ng bansa. Bakit nga ba? Dahil kapag marami ang nakapagtapos ng pag-aaral, mas marami ang ating maipuproduce na skilled workers. At ito ay nakapagbibigay ng kaunlaran sa ating ekonomiya. Ngayon naman, sa letter C, kung saan ang lie na pangungusap, ang kaunlaran ay walang epekto sa mamamayan. Mali, dahil ang kaunlaran ay direktang nakakaapekto sa buhay natin. Kung may kaunlaran, mas maginhawa ang pamumuhay, mas mataas ang kita, at mas maayos ang serbisyong pampubliko. Ibig sabihin, may malaking epekto ito at mali ang pahayag na walang epekto. Kaya, malinaw ba? Maaari bang ibigay ang kahit na anong emoji or heart na emoji sa ating screen kung ito ay malinaw at naiintindihan? Ayan, maraming salamat. Okay, so, Lance, very good. Nakuha mo ang tamang sagot. At dyan nagtatapos ang ating gawain o aktibidad na pinamagatang Basket ng Kaalaman Online Smart Shopping. Kaya, sana ay nakuha ninyo ang mga produkto na napili nyo kanina at nailagay sa inyong online basket. At sana ay marami kayong naipulot na aral at kaalaman sa ating talakayan ngayon. Kaya maghanda para sa inyong susunod na gawain. Maraming salamat. At ngayon, dumako na tayo sa huling bahagi ng ating lesson review. Ang bahaging ito ang magsisilbing exit ticket ninyo upang masukat ang inyong pag-unawa sa mga paksang ating naitalakay at nabalik aral. Ang pamagat ng ating gawain ay exit ticket, kompleto mo ako, economy edition. Sa gawain ito, hindi lamang natin susubukin kung gaano karami ang mga konseptong inyong naalala, kundi higit sa lahat kung paano ninyo naunawaan at naiuugnay ang mga konsepto sa totoong buhay. Kaya sa puntong ito, nais kong maging tapat kayo sa inyong pagsagot at huwag ninyong isipin na kailangan laging mahaba at malalim agad ang inyong sagot. Ang mahalaga dito ay mas malinaw at may kaugnayan sa paksa at nagpapakita ng inyong sariling pag-unawa. Kaya naman, ihanda na ang inyong mga sagot. Okay, maaari niyo muna itong isulat sa inyong notebook o sa inyong papel at basahin at unawaing mabuti ang mga bawat pahayag na aking ipapakita.
Okay, bago natin simulang sagutan ang ating exit ticket, ay pakinggan muna nating mabuti ang magiging panuto. So una, basahin ang bawat pahayag. Okay, huwag madaliin ang pagsagot ng hindi nauunawaan ang tanong o ang hinihinging ideya. Ikalawa, kompletuhin ito gamit ang inyong sariling ideya. So ibig sabihin, hindi niyo kailangang kopyahin lamang kung ano yung nasa libro, o kung ano yung nasa running notes niyo, o kung ano man yung maaari ninyong ma-search sa Google. So, mas mahalaga dito na maipakita ninyo ang inyong sariling pag-unawa. At ikatlo, tandaan na ang sagot ay 1 hanggang 2 pangungusap lamang. Kaya huwag nyong masyadong habaan. Okay, so sikapin ninyo na maikli lamang ang inyong sagot, ngunit ito ay makabuluhan o may laman. At ika-4, isulat ng malinaw at may kaugnayan sa paksa. So, kaya iwasan ang mga sagot na masyadong malayo o hindi konektado sa ating pinag-aralan o sa ating naging paksa. At panghuli, isubmit ang inyong sagot bilang comment. Okay, bilang comment. So, ako ay magmamarka sa pamamagitan ng inyong comment. Kaya inaasahan ko na lahat kayo ay magbibigay ng inyong komento o ng inyong sagot sa exit ticket. Nakuha ba? Grade 9? Okay, very good. Okay, so narito ang mga pahayag na inyong sasagutan. Okay, sa bawat bilang, kompletuhin lamang ang mga pahayag batay sa inyong sariling pag-unawa. Okay, para sa unang item or para sa unang pahayag, para sa akin, ang pambansang kaunlaran ay patlang dahil patlang. Okay, so isang pangungusap lamang bawat patlang. Okay, so hinihingi ko dito ang inyong sariling pagkahulugan sa pambansang kaunlaran. Okay? So ano nga ba ang ibig sabihin ng kaunlaran para sa inyo bilang mag-aaral at bilang mamamayan? Okay, para naman sa ikalawang pahayag, mahalaga ang sektor ng patlang sapagkat patlang. Okay, pumili lamang kayo mula sa agrikultura, industriya o paglilingkod. O pwede nyo rin piliin yung tatlo na mahalaga ang sektor na tatlo. Tatlo yung pipiliin ninyo. Okay, at para naman sa pangatlong pahayag, isang suliranin sa sektor ng ekonomiya ay patlang at ito ay maaaring masolusyonan sa pamamagitan ng patlang. So, anong problema sa ekonomiya ang madalas mong naririnig o nakikita? At ano ang maaaring gawin ng pamahalaan o ng mamamayan upang makatulong? Okay, para naman sa ika-4 na pahayag, ang informal na sektor ay patlang at ito ay nakakaapekto sa ekonomiya dahil patlang. Okay, dito ipaliwanag ninyo kung ano ang informal na sektor at kung paano ito nakakaapekto sa ekonomiya. Okay, at para naman sa panglimang pahayag, ang kalakalan panlabas ay mahalaga dahil patlang. Okay, so sa item na ito or sa pahayag na ito, ituunin nyo ang inyong sagot sa kahalagahan ng export at import. Pati na rin sa ugnayan ng bansa sa pandaigdigang kalakayan o trading. At para naman sa ika-6 na pahayag, bilang isang mamamayan, makakatulong ako sa pag-unlad ng bansa sa pamamagitan ng patlang. Okay, so ano bang yung simpleng paraan para makatulong ka sa bansa bilang isang mamamayan o bilang isang mag-aaral? Okay, so hihintayin ko ang inyong mga sagot sa comment section. Okay, at kung nasagutan niyo na ang 6 na pahayag, ay napakaganda. So, sa simpleng gawain ito, na ipapakita nyo na hindi lamang ang inyong kaalaman, kundi pati na rin ang inyong kakayang magmuni-muni at magbigay ng sariling pananaw tungkol sa ekonomiya at kaunlaran. So, ito din ay mahalaga. Okay, ngayon naman tingnan natin kung paano mamarkahan ang inyong output. So, una, may 10 puntas para sa pag-unawa ng konsepto. Ibig sabihin, titingnan ko kung tama at malinaw ba ang inyong pagkakaunawa sa paksa. At ikalawa, may 10 puntos para sa kaangkupan ng sagot.
So, kailangan ang sagot mo ay tuwirang tumutugon sa pahayag at may malinaw na connection sa ating naging aralin. At ikatlo, may 10 puntos din para sa kalinawan ng pagpapahayag. So, ibig sabihin, kailangan nasa mahalagang maayos at malinaw at organisado ang inyong pagkasulat ng inyong sagot. So, ang kabuuang puntos na maaari ninyong makuha para sa gawain na ito, para sa inyong exit ticket ay 30 puntos or 30 points. Okay? Ngayon tapos na tayo sa ating review, ay nais kong ipahayag sa inyo na bukod sa kaalaman, mahalaga ring tandaan natin ang mga pagpapahalagang nais nating mabuo sa araling ito. So una, ang pagiging responsableng mamamayan. So mahalaga na nauunawaan natin ang ating tungkulin sa lipunan at sa ating bansa. Ikalawa, ang pakikiisa at kooperasyon. Ang pag-unlad ng bansa ay hindi nakakamit ng isang tao lamang kundi sama-samang pagkilos ng mga mamamayan. At ikatlo, ang pagmamalasakit sa kapwa at sa bansa. So, ang bawat desisyong ating ginagawa ay dapat nakabatay hindi lamang sa ating pansariling kapakanan, kundi pati sa kabutihan ng nakakarami. At panghuli, ang kasipagan at disiplina. So ito ang mga ugaling makakatulong sa atin upang maging produktibo at kapaki-pakinabang na mamamayan. Bilang paghahanda sa darating na 4th periodical examination ninyo, ang huling periodical exam ninyo na magaganap sa April 16, 2026, araw na Huwebes, hindi lamang sapat na nag-review tayo ngayon. So inaasahan na kayong ay magsasagawa muli ng isang masusing pagbabalik-aral sa mga paksang ating na italakay. So, mahalagang balikan nyo pa rin ang mga sumusunod na konsepto at palatandaan ng pambansang kaunlaran, yung mga sektor ng agrikultura, sektor ng industriya, sektor ng paglilingkod, informal na sektor, at kalakalang panlabas. Okay, nakuha ba? Okay, so alam kong kayang-kaya nyong makakuha ng mga matataas na marka sa inyong periodical exam kung kayo ay magre-review muli. Okay? Okay, grade 9, napaka-husay. Bago tayo tuluyang magtapos, pagnilayan muna natin ang mensaheng ito mula kay Peter Drucker. Okay? The ultimate resource in economic development is people. It is people, not capital or raw materials that develop an economy. So napakalaga ng pahayag na ito sapagkat ipinapaalala nito sa atin na ang tunay na lakas ng ekonomiya ay hindi lamang nakasalalay sa pera, sa makina o sa likas na yaman. So ang pinakamahalagang puhunan ng isang bansa para sa ekonomiya ay ang tao o ang mga mamamayan. Ibig sabihin, ang pag-unlad ng bansa ay nagsisimula sa mamamayang responsable, masipag, disiplinado at may malasakit sa kapwa at sa bayan. Kaya bilang mag-aaral, kahit bata pa kayo, may mahalaga na kayong papel sa paghubog ng kinabukasan ng ating bansa. At dito na nagtatapos ang ating lesson review or ating review lesson para sa ating araling panlipunan na klase. Maraming salamat grade 9 sa inyong oras, pakikinig at pakikiisa sa bawat bahagi ng ating aralin. Sana ay mas maging malinaw sa inyo ang kahalagahan ng pambansang kaunlaran at ganun din yung mga sektor at kalakalang panlabas ng ating bansa. So huwag kalimutang basahin muli ang inyong mga naging sagot at tiyaking malinaw at maayos ang pagkakasulat at isubmit ito bilang comment sa Google Classroom ayon sa aking ibinigay na panuto at ganun din sa ibinigay na panuto ng aking kasamahang guro. Kaya patuloy na mag-aral, magtanong kung may hindi naiintindihan at tandaan na ang kaunlaran ng bayan ay magsisimula sa mamamayang may kaalaman, malasakit
at pananagutan. Kaya naman, muli maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Baitang Siyam. Paalam!